So magandang hapon sa bawat isa sa inyo. Muli, this is Brother Ricky Masarate and welcome again dito sa Jesus and His Truth Ministry. At sa hapong ito, nais kong magbigay sa inyo ng paalala at paanyaya at encouragement, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Nararamdaman natin yung sinasabi ng mga scientists. Nararamdaman na natin yung epekto ng climate change at kaya nga dito sa atin sa Pilipinas. So sa loob ng isang buwan nakaranas tayo ng 4 na bagyo at alam naman natin ang realidad na maraming buhay na nawala at alam ko rin na may mga nawala ng mahal sa buhay, property at kung ano-anong importante at mahalaga sa ating buhay, mga tirahan, bahay, kung saan karamihan, lalong-lalo na dito sa Bicol area, Bicol region area at maging sa northern area kung saan naramdaman talaga yung epekto at kumbaga destruction na naranasan ng bawat kababayan natin na tinamaan talaga ng matindi ng nakaraang bagyo at meron pang paparating na bagyo na ating kakaharapin. So kaya panalangin natin lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos na nawa bigyan tayo ng Panginoon ng proteksyon sa panahon na ito. Nais kong i-encourage kayo mula sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Pinag-uusapan dito, kung titignan natin ang konteksto, ay sabi ng Panginoong Jesucristo, "No man can serve two masters. Either he will hate the one and he will love the other." So sabi ng Panginoong Jesucristo, you cannot serve both God and Mammon. Sa sinabi dito ng Panginoong Jesucristo, nang sinabi niya na, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Again, yung context na sinabi ng Panginoong Jesucristo doon ay huwag tayong mag-alala sa mga bagay na alam ng Diyos importante sa bawat isa sa atin. Yung mga dadamtin natin, kakainin, kung anong isusuot natin. Mahalaga yon sa harapan ng Diyos, lalong-lalo na sinabi ng Panginoong Jesucristo na ito ay alam ng Ama nating nasa langit. So, pero sabi ng Panginoong Jesucristo, yes, mahalaga ito, pero seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At walang ibang righteousness ang Diyos kundi ang Panginoong Jesucristo. So ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, we have to seek kung ano ang bagay patungkol sa kaharian ng Diyos, lalong-lalo na ang katuwiran o yung righteousness na walang iba kundi siya mismo, ang Panginoong Jesucristo. Kasi walang ibang nagbigay ng kanyang buhay at nag-alay ng kanyang sarili kundi ang Panginoong Jesucristo nung ibigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga makasalanan. At dahil sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, dahil sa pag-alay niya ng kanyang sarili para sa atin, nagkaroon tayo ngayon ng pagkakataon na maging matuwid sa harapan ng Diyos. At yun ay sa pamamagitan niya lamang. At kung ang Panginoong Jesucristo ang katuwiran ng isang tao, sabi niya, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness." So, dapat i-priority natin sa ating mga buhay na kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo. Again, lagi kong sinasabi, habang meron pa tayong hininga sa ating mga katawan, meron pang buhay sa inyong mga katawan, bigyan nyo ng panahon ang Panginoong Jesucristo na kilalanin kung sino siya upang ang katuwiran ng Diyos ay masumpangan natin. At ang kaharian niya, kung nais nating makarating o makapasok sa kanyang kaharian, walang ibang kaparaanan kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. At sinabi niya nga, yun ang Panginoong Jesucristo na yung conversation niya kay Nicodemus
walang makakapasok sa kaharian ng Diyos maliban siya ay ipanganak na muli sa tubig at sa Espiritu ng Diyos. He must be born again. Yun nga, sabi ng Panginoong Jesucristo. At ang pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo, kung makikilala natin siya, makikilala na rin natin ang Amang nasa langit at malalaman din natin ang kanyang kalooban. And sabi ng Panginoong Jesucristo, I came that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, who is eternal life. So, basahin ko lang yon sa Gospel of John, chapter 17, doon na sa prayer niya, na sinabi niya sa kanyang panalangin, and this is eternal life, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ whom Thou hast sent. So, yun ang ating eternal life, knowing God the Father and the Lord Jesus Christ. And kagaya nga ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, if you have seen me, you have seen my Father also. If you had known me, you would have known my Father also. So, walang ibang mahalaga sa kalooban ng Diyos kundi ang makilala natin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na kung saan magkakaroon tayo ng katuwiran sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa lamang ng Panginoong Jesucristo. At ito ang ini-encourage sa atin ng Panginoong Jesucristo. Palagi niyang sinasabi, seek first the kingdom of God, or God's kingdom and His righteousness, na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, lahat ng mga bagay na nandito sa mundo, at alam naman natin sa panahon natin ngayon, ang mga bagay na nandito sa mundo, lahat ng bagay na nandito sa mundo ay maglalaho o it will perish. And sa mga nangyayari nga na sa atin, sa mga sakuna, kalamidad, sa pamamagitan ng mga bagyo, pagbaha, mga lindol, sunog, at kung ano pa man na kinokonek nga sa climate change. And again, nasabi na ito ng Panginoon sa kanyang salita na darating talaga itong panahon sa ating mga buhay. At mas importante sa Diyos na mapaghandaan natin ang susunod na buhay, kung saan ang pangako niya ay hindi para dito sa mundo, kung hindi binibigyan tayo ng Panginoong Jesucristo na mapaghandaan natin sa pamamagitan niya ang buhay na darating. Kasi kung itutuon natin ang ating mga puso, isipan sa mga bagay na nandito sa mundo, sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo, huwag tayong mag-alala sa mga bagay na nandito sa mundo. Ang importante, yung kung saan tayo sigurado. At yun nga, ang mga bagay na nandito sa mundo, walang kasiguraduhan. At darating ang panahon kung saan, halimbawa, kunin na tayo ng Diyos. Ang tanong doon, saan ba ibinigay ang pag-asa, o saan mo ba nakuha yung pag-asa, o saan ba ang hope mo talaga sa mga bagay ba na nandito sa mundo, mga bagay lang dito sa mundo. Kung yun lang ang kumbaga pag-asa natin dito, sigurado mapapahamak tayo. So sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So lahat ng mga bagay dito sa mundo, kumbaga secondary na lang yon sa gustong mangyari sa atin ng Diyos. At ang mga bagay na nandito sa mundo, walang katiyakan. So sabi ng Panginoong Jesucristo, iset natin ang ating panahon na siguraduhin natin saan ba talaga ang hope natin. At yun nga, sinasabi na ng Panginoong Jesucristo, habang meron pa tayong panahon, kagaya nga ng sinabi ko, habang meron ka pang panahon, meron ka pang hininga sa iyong katawan, meron ka pang lakas, bigyan mo na ang Panginoong Jesucristo ng panahon na kilalanin kung sino siya. Pakinggan mo. Pakinggan natin ang sinasabi niya na seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
Kasi yun nga, sa mga nangyayari sa panahon natin, nakita naman natin, walang certainty dito sa mundong ibabaw, at lahat naman mawawala ito pagdating ng panahon. So marami nang nangyaring kalamidad sa nakaraang mga araw at buwan, at marami ring buhay na nawala. Kaya kumbaga, palagi tayong pinapaalalanan ng Panginoong Jesucristo na hanapin natin ang katuwiran niyang Diyos, ang kaharian niya. Bigyan natin ng panahon upang magkaroon tayo ng katiyakan sa darating na buhay. At alam naman natin, alam nyo na meron pang darating na buhay. So doon tayo magbigay ng panahon, bigyan natin ng oras na kilalaning, isik natin ang kaharian ng Diyos at kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo na kanyang katuwiran. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo na isik natin ang kanyang kaharian. Dahil lahat ng mga bagay na pangangailangan natin, na alam ng Diyos Ama natin na nasa langit, na kailangan natin yun. So kaya sa buhay natin, mahalaga na bigyan natin ng hindi lang ng pansin, kundi seryosohin natin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Na hanapin natin, let us seek His kingdom and His righteousness. Dahil yun ang mahalaga sa Diyos, na makilala natin kung sino siya, malaman natin kung anong kalooban niya, at makilala natin ang pinadala sa atin na katuwiran ng Diyos, na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, na sa buhay natin dito makilala natin siya, upang sa gayon makilala rin natin ang ating Amang nasa langit, at makarating tayo sa kanyang kaharian pagdating ng tamang panahon. Kaya yun ang bigyan natin ng panahon, dahil yun ang sigurado para sa atin. At sinabi nga ng Panginoong Jesucristo, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya ang nagsasalita sa atin dito nang sinabi niya, but seek ye first His kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Walang iba kundi Diyos mismo, ang anak ng Diyos, na binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, upang makarating tayo sa katotohanan at pag-asa na nasa Panginoong Jesucristo lamang, na mahanap natin ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan niya, na mapuntahan natin ang kaharian ng Diyos dahil sa pamamagitan niya. Kaya patuloy nating bigyan ng panahon na kilalanin, pakinggan, seryosohin natin ang mga sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo. Dahil kagaya nga ng sinabi ko kanina, sa panahon natin ngayon, hindi tayo sigurado sa mga bagay na nandito sa mundo. Kaya importante sa buhay natin na hanapin natin ang totoong pag-asa na nasa Panginoong Jesucristo. Yun ang panghawakan natin, the sure hope na pinangako sa atin ng Panginoong Jesucristo, na ibibigay niya pagdating niya sa kanyang kaharian sa bawat isang patuloy na magsasaliksik, kikilalanin siya sa buhay nila ngayon dito sa lupa. Kaya muli po, inaanyayahan ko kayo na ibigyan ninyo ng prioridad, prioritize ninyo sa inyong mga buhay, na kilalanin talaga ninyo kung sino ang Panginoong Jesucristo. Pakinggan ninyo ang sinasabi niya sa bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin, na ang importante sa kanya ay mahanap natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, dahil yun ang mahalaga sa kanya. Yun ang sigurado na pag-asa natin na meron tayo, na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, hindi dito sa mundo, kundi sa pinapangako niyang kaharian na ibibigay niya sa lahat ng mga naghahanap, nagbibigay ng panahon at nagbibigay ng prioridad sa sinasabi niya upang makilala siya. Maraming salamat po muli. Ito si Brother Ricky Masarate, at
sa muli po.